نور يجدد في Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagpupuyat. Alam naman po natin mga kapatid, ang pagpupuyat ay isa sa mga pangyayari kung saan naganap sa ating lipunan. Lalo na sa ating mga kabataan, lalo na sa mga kabataan at sa mga matatanda o sino pang mga uri ng tao. Kasi ang gabi ginagawa nilang umaga. Hindi nila alam mga kapatid kapag ang tao hindi sapat ang tulog sa gabi o kaya pagkuha niya ng pahinga sa gabi ay mayroong masamang epekto. Lalo na magiging masakitin siya, o kaya magmumukhang matanda na siya dahil sa marami na siyang kulubot o ano pa diyan mga bagay kung saan nakakadulot ng sakit mga kapatid. Kasi nga lagi kang makakita na hindi mo dapat makita, ibig sabihin na hallucination ka. Kaya ang mga ganitong mga pangyayari mga kapatid, nakakatakot lalo na sa mga kalalakihan na nalalagas ang kanilang mga buhok dahil yan sa pagpupuyat. Kaya sa Islam mga kapatid, kapag kumagat na ang gabi, ay nagpapakupkup na tayo kaagad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, nagpapakupkup ako sa Panginoon ng bukang liwayway, laban sa kasamaan ng anumang mga nilikha at sa kasamaan ng kadiliman kapag lumaganap. Kaya kapag ang kasamaan ng kadiliman mga kapatid lumaganap, itong nakakatakot sa lahat. Kaya sa gabi pa lang mga kapatid, doon po natin bigyan ng atensyon na dapat magpakupkup tayo kagad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na huwag sana ito kalimutan. Kasi nga ito ang isa sa mga pinakamagandang Quran na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw nagpapakupkup lagi kay Allah mula sa simula ng gabi hanggang sa katapusan ng gabi mga kapatid, ay makakatulog ka talaga ng mahimbing. Allahu Akbar. Itong napakaganda kasi ang tulog mo mahimbing kasi nagdidikir ka, nag-aayatul kursi ka, nagbabasa ka ng ayatul Ikhlas, Falak, Suratun Nas, kaysa mag-ano ka dyan mga kapatid, kaysa guguluhin ka ng Satanas. Alam mo kapag ginugulo ka ng Satanas, doon ka na mapupuyat mga kapatid. Kasi alam naman natin si Satanas, ang kanyang gusto sa mga manampalataya, ipasok ang takot at lungkot. Kapag naipasok ang lungkot at ang takot mga kapatid, yun ang gustong-gusto ng Satanas. Ang dahilan kasi dyan, para mawalan siya ng pag-asa sa Diyos. Yun ang nakakatakot. Kaya kung hindi kanya makuha sa shirk, hindi kanya makuha sa kupur, ito ang kanyang gagawin. Another step, another plan. Yun ang pagpasok niya sa panaginip mo. Guguluhin ka dyan. Kaya dahil doon mga kapatid, ang tao minsan naging pamahiin na siya. Auzubillah. Hindi mo alam ang pamahiin na yan, yun din ang nagpapupuyat sa tao. Kunting kalaskos lang dyan, natatakot ka agad. Hindi na makatulog-tulog kasi sa sobrang kaba. Kaya minumulto siya na hindi naman dapat makita mo multo. Kasi alam naman natin kapag minumulto ka, dahil yan sa pagpupuyat mo, at doon na maramdaman na ng Satanas ang iyong kaba, doon ka na guguluhin ng mga demonyo. Kaya dapat sa una pa lang magpakupkup ka na kay Allah. Magpalakas ka na ng pananampalataya.
Kapag nakakita ka ng ganun, huwag ka matakot. Alam naman natin kapag ang mga syaitan o mga engkanto, mga kapatid, makakaramdam sila ng una takot sa iyo, doon ka na nila sasalakayin. Kasi nga, ang mga engkanto, mga kapatid o mga syaitan, kapag nakakita ng tao, sila ang unang matakot. Pero kung nakita nila, nagpapakup-kup ka sa mga engkanto, tinatawag mo ang mga pangalan nila, doon nila maramdaman takot palang tao. Kaya tatakutin nila lalo ang tao. Kaya sa gabi, yun nakakatakot sa gabi kasi magpupuyat ka. Sa takot. Kaya pagpupakup-kup na lang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagbabasa ng Quran, sa pagbabasa ng dalawang pagpapakup-kup kay Allah, Suratul Falaq at Suratul Nas, Allahu Akbar. Yan ang isa sa mga pinakamagandang sandata natin bilang isang manampalataya. Para hindi ka maapektuhan ng panaginip, kapatid. Meron isang hadith dito sabi dito, an Aba Qadata al-Ansari kana min ashabi Rasulullah sallam fafursani qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya min Allah wal hulmu minal syaitan wa idha halama ahadukumul hulma yakrahu falyabsuq an yasarihi wal yasta'id billahi min walay yadhurrahu. Sabi sa hadith, mga kapatid, na sinabi ni Abu Qadata al-Ansari radiyallahu anhu na isa sa mga kasamahan ng propeta at isa sa mga kabalyero, narinig ko ang mensahero sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, ang pangitain ay mula kay Allah, ang panaginip ay mula sa Satanas. Kaya kung ang isa sa inyo na naginip ng isang panaginip na kanyang kinasusuklaman, ay dapat magdura sa kanyang kaliwa at magpakup-kup sa Allah laban doon, at saka hindi na siya mapapahamak nito. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya tingnan mo, mga kapatid, napakaganda ng katuruan ng Islam. Napakasimple pero makakatulong sa ating kalusugan. Hindi mapapinsalang yung pag-spiritual, pati na yung pangatawan, kasi nga grabe ang yung pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya kayang-kaya niya na ito. At ang turo ng Islam, mga kapatid, ang mga panaginip, tatlo yan. Ang una, pangitain, panaginip, pangatlo, pagkukwento na yun ng iyong sarili. Kung napunta ka doon sa panaginip na mula kay Satanas, subhanallah, anong gagawin mo? Matatakot ka na lang. Mapupuyat ka na lang. Matatamaan ka pa ng sakit. Na-insomnia ka. Subhanallah. Kawawa talaga kapag wala ka sa Islam. Alhamdulillah, nasa Islam po tayo. Alam natin ano ang ating gagawin dahil yan sa gabay ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Kaya ang Islam, mga kapatid, ginawang balanse talaga ang buhay. Buhay sa pagtatrabaho, buhay sa pagsamba, at buhay sa pagpapahinga. Kasi nga, nasa gitna lagi tayo ang Islam, mga kapatid. Katulad sa sinabi ng Allah, kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasul 'alaykum syahida. Sabi ng Allah, at gayon din ginawa kayong panggitnang nasyon upang kayo'y magiging saksi laban sa katauhan, at ang mensahero ay magiging saksi sa inyo. Kaya itong dahilan, mga kapatid, nasa gitna kasi tayo. Kaya sa pagpupuyat, mga kapatid, lalo na sa pagsasamba, wag mo ring isagad masyado. Kung magsala ka, wag mo isagad nga hindi ka na natutulog. Kasi nga balanse ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na kapag nagpupuyat ka sa walang kabuluhan. Walang kabuluhan yan Buti, nagsasala ka, nagbabasa ka ng Quran, nag-aaral ka, may kabuluhan yan Kung napunta ka sa walang kabuluhan, tapos doon ka pa nagpupuyat, a'udzubillah. Parang sinisira mo ang iyong buhay dyan. Alam nyo, sa Islam, tinuturuan talaga tayo tulad sa mga bata pa lang, sa hadith. Tinuturuan pa lang, bata pa lang, mga kapatid. Sabi dito na inulat ni Jabir radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag sumapit ang gabi
o tumakip ang gabi. Kung gayon ay pigilan ang inyong mga anak dahil ang mga dyablo ay kumakalat sa oras na yaon. Kaya kapag lumipas ang isang gabi, hayaan na sila at isara ang mga pinto at banggitin ang pangalan ng Allah at patayin ang mga lampara at banggitin ang pangalan ng Allah at isara ang mga inumin at banggitin ang pangalan ng Allah at takpan ang inyong sisidlan at banggitin ang pangalan ng Allah. Kahit na maglagay ka ng anumang bagay ron, isinalaysay ni Bukhari. Kaya dito sa hadith mga kapatid, kapag paglubog ng araw, kapag paglubog pa lang ng araw, tandaan nyo, dapat ang inyong mga anak pigilan talaga sila lumabas. Hindi sila pwede pagala-gala, kapatid, sa ganitong oras. Ha? Kasi nga, dahil dyan mga kapatid, kumakalat ang mga dyablo. Hindi lang dyablo, pati nga sakit. Kasi alam naman natin ng init ng araw, yun ang kumukontrol sa pagkalat ng sakit. Kung nawala, paglubog ng araw, doon din yan kumakalat mga kapatid ang sakit. Allahu Akbar. Kaya ang hikma mga kapatid ba, ang hikma ng hadith dito, sa ngayon lang natin lubos na unawaan. Sa sa time nila, dyablo lang ang dito. Pero sa science na mga kapatid, yun, kasi sa oras na yun, intahin talaga na magiging stable na. Pagkatapos yun ng paglubog ng araw, pagka isya na, pwede na sila lumabas. Yun lang partikular na oras na yun. Kasi nga sabi ko sa inyo, nagsisilabasan ang mga satanas. Lalo na nagdadala ng sakit. Sa time na yun, yun din. Kasi mga virus, may virus kasi kapag ang temperature medyo kaya na nila, lumalabas talaga sila. Kaya kung ikaw aware ka sa iyong health conscious ka, yun, wag dapat sa mga ganitong oras mga kapatid, wais ka, dapat nasa loob ka ng bahay. Kaya sa panahon na yun mga kapatid, sa time na yun, mga bata kasi, sa panahon nila, nagkukubita yan, doon sila sa mga parang, doon yan sila lumalayo sa ibang lugar. Hindi sa pamamahay nila, kasi hindi naman katulad ngayon ngayon, mashallah, may gripo na, may kubeta na. Dati hindi, na doon sila sa parang, doon sila pupunta. Kaya ang propeta, pinagbawalan sila, pati na tayo rin, mga kapatid, mag-aware ka rin. Ang mga bata kasi, mga mahina ang kanilang kalusugan dyan. Hindi katulad ng mga adult na, mga matatanda na, may malakas na antibodies. Yung kanilang immune system matibay na, hindi katulad sa mga kabataan. Kaya pinapauwi yan sila mga kapatid. At alam naman natin ang mga masasamang loob sa oras na yun, dumadami talaga. Isa rin yun katulad sa nabanggit sa hadith. Kaya dito sa unang pa lang mga kapatid, unang gabi pa lang. Kaya dito pa lang mga kapatid, dapat matulog. Kasi dati wala namang ilaw pinapayagan sila magkumita, isya na. Sa time ng isya na yun, pwede na sila lumabas doon. Tapos, pagkatapos matulog na. Sa kanila, syempre, mga time na yun, mga alas 7, alas 8, tulog na yan sa mga 8 o'clock. Sa kanila, 8 o'clock, gabing-gabi na yan. Kaya, meron nga isang dito sa hadith dito mga kapatid, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na pinabantay sa akin ng mensahero sa salam. Sabi dito, saka kumuha siya, mayroong kumuha ng isang dakot na pagkain, kaya hinuli ko siya at sinabihan, isusumbong kita sa propeta o salam, na banggit na ang kwento. Kaya sinabi ng salam, kapag humiga ka, sinabi ng nahuli doon, sabi niya, kapag humiga ka sa iyong higaan, kung gayon ay yung basahin ng Ayatul Kursi, dahil magkakaroon ka mula kay Allah ng isang tagapangalaga, at hindi ka rin lalapitan ng mga satanas hanggang sa pagsapit ng umaga. Kaya sinabi ng propeta ng salam, totoo siya sa iyo kahit napakasungaling siya, at iyon si Satanas, isinalaysay ni Bukhari. Kaya dyan sa na yung mga kapatid, yun nakakatulong din pala para hindi tayo magpuyat ang pagbabasa ng Ayatul Kursi, kasi nga proteksyon ng Allah ibibigay sa iyo kaagad. Hindi ka malalapitan ng Satanas,
Hindi kanya mabigyan ng panaginip na ikinasusuklaman mo, o kaya ikakalungkot mo, o kaya ikakatakot mo. Kaya yun ang isa sa mga napakaganda mga kapatid, nga kapag ikaw nagbabasa ng Ayatul Kursi. Tingnan nyo, may sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, "Walladhi ja'ala lakumul layla libasa wan nawma subata wa ja'alna an-nahara nusyura." Sinabi ng Allah, at siya ang yaong gumawa ng gabi para sa inyo bilang pagtatakip, at ginawa niya ang pagtulog bilang pamamahinga, at ginawa niya ang umaga bilang pagbabangon. Kaya dyan mga kapatid, tingnan nyo ang hikma ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang karunungan, bakit ginawa niyang gabi. Kasi nga, para yan sa pamamahinga. Para mamahinga po tayo mga kapatid. Kaya alam nyo, dahil doon mga kapatid, ang propeta Muhammad salam, mayroon siyang hadith dito, sabi dito, "Kana yakrahun naum qabla al-isha wal haditha ba'daha." Sabi sa hadith na inulat ni Abu Barza na dating mensahero sa salam, ay namumuhi sa pagtulog bago ang panalangin ng isya, at pagkwento pagkatapos nito, isinalaysay ni Bukhari. Kaya ang propeta salam mga kapatid, alam niya kasi kapag gabi na, dapat ang tao ay mamahinga, magpahinga na, mag-relax na. Kaya ayaw niya na magkwentuhan, mga ganong mga oras, ayaw niya na magkwentuhan. Hindi katulad sa panahon natin, subhanallah, magkukwentuhan pa hanggang magpuyat na, gabing-gabi na. Kasi sila natutulog ng maaga. Ang dahilan para makapagsala sila sa gabi, o kaya makasala ng Fajr. Allahu Akbar. Yun ang kanilang ayaw nila maligtaan ang Fajr. Yun ang kanilang purpose. Kaya kapag ikaw napakapabaya mo sa sala, dahil nagpupuyat ka, hindi ka naman nagtatrabaho, hindi ka naman nagninegosyo, o hindi ka naman nag-aaral, nagiging ka lang talaga, pabaya ka sa sala. Kasi yun ang bakit ka nagpupuyat, wala ka namang ginagawa, o kaya naging tamad ka pa. Ito nakakatakot sa lahat, kapag ang tao nagiging tamad na sa sala. Kasi nga, hindi po yan kanais-nais sa Islam. Minsan nga, napupunta yan sa kasalanan. Mapupunta ka lang sa kasalanan. Tingnan nyo, mayroong nga dito, kaida, tinatawag natin kaida, sabi dito, prinsipyo natin, la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sinabi dito, hindi matutupad ang wajib o ang tungkulin kung wala nito, kundi isang wajib rin. Tingnan nyo, wajib din pala. Kung pagtulog ng maaga para makapagsala ka sa sala, para hindi mo maliligtan ng sala, wajib na rin yun. Allahu Akbar. Kaya napakaganda ng natin mga kapatid, prinsipyo na ito, gamit na gamit. Kaya isa sa mga mga kapatid, isa sa mga pinakamaganda, yun ang pagtutulog ng maaga, hindi pagpupuyat. Kasi ginawa ngang madilim yan ng gabi para magpahinga tayo. Kaya sa time ng gabi na, mararamdaman natin katahimikan, kapayapaan. Kaya wag kang magsalungat kapag gabi na. Tapos ikaw, malakas pa rin ang pinapatunog mo ng malakas na TV mo. Alam mo naman, oras yan ng pahinga. Ay nagkakasala ka talaga kapatid. Kasi namimerwisyo ka na kapitbahay mo, pamilya mo, o minsan may mga gusto nang magpapahinga, napiperwisyo sa iyo Kaya magsising-along pa, subhanallah, nakakainis talaga kapag gabi na, nagsising-along pa. Dapat nga, asing-along kayo, magsimula kayo, ang iba kasi, sa atin, sa lugar natin, nagsising-along, subhanallah, kahit haram na yan, tapos gagawin pa nila. Kaya nagsising-along hanggang 10 o'clock. Hindi sila nagpapatulog ng tao. Gabing-gabi na yan Kaya dapat magrespeto talaga. Dapat mayroong kapayapaan, katahimikan sa mga ganitong mga oras. Katulad din sinabi ng Allah, sabi niya, "Waja'alna naumakum subata, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha." Sinabi ng Allah, at ginawa namin ang inyong pagtulog na kapahingaan,
At ginawa namin ang gabi bilang pagtatakip at ginawa namin ang umaga bilang kabuhayan. Ito, lawak pero napakalinaw yan. Kapahingahan pala ang gabi. Kasi nga, nilagyan ng takip ng Allah. Para makatulog ka ng maayos, kapatid. O kaya makakapahinga ang iyong katawan. Kaya wag nating salungatin ang hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang gabi ginawa mong kabuhayan at ang umaga ginawa mong kapahingahan. Tapos ang umaga ginawa mong takip, subhanallah. Mali, sinalungat mong hikmah ng Allah. Napakalinaw yan, mga kapatid, ang hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pag-aaral, mga kapatid, lalo na sabi sa Philippine Society, sabi nila ang bata 1 to 2 years old dapat matulog ng 11 hanggang 14 hours. Kung nasa edad ka naman na 10 hanggang 13, dapat matulog ka 3 to 5 years old, dapat matulog yan sila 10 to 13 hours. Pero kung bata 6 to 13 na, dapat matulog sila 9 to 11 hours. Pero kung kung edad na 14 hanggang 17, ang tulog na 8 to 10 na bumababa. Tapos kung matanda na 18 to 25 years old, dapat ang tulog 7 to 9 hours. Ganon din ang mga higit pa sa edad mga 24 hanggang 64. Kaya ang tulog, mga kapatid, may tulog talaga na dapat makuha ng iyong katawan. Hindi ka dapat pabaya dyan. Kasi maraming nagkakasakit talaga kapag hindi natutulog ng maaga. Nagpupuyat kasi. Alam nyo, at isa sa mga maling kasanayan din, mga kapatid, ang paglagay ng ilaw kapag natutulog. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam na alam niya. Kaya ginawa niyang gabi madilim. Kasi nga, ang meron tayong sa utak natin, mga kapatid, kinatawag na melatonin. Ang melatonin na ito, substance to na isang hormone to siya, mga kapatid. Kapag merong ilaw, nabubuhay ito, mga kapatid, at hindi ka na makakatulog kasi gising ang mo eh. Ano siya, tinatawag na ang melatonin pala, mga kapatid. Ginagawa niya kapag gabi, pinapatulog niya ang tao. Dumadami yan sa utak mo kapag gabi, para patulugin ka. Kung may ilaw, hindi po lumalabas ang melatonin. Kaya sa mga cellphone natin, mga kapatid, mag-ingat kayo. Kasi ang asol na dilaw, yun din ang nagpapasugpo sa hormone na iyon. Hindi tayo makakatulog ng maaga. Kaya sa paggamit ng cellphone, mga kapatid, dapat meron kang disiplina dyan para hindi ka magpupuyat. Kasi nga magkakaroon ka ng insomnia, magkakaroon ka ng wala ka ng concentration. Kaya maraming perwisyo talaga. Hindi ka na makapag-aral ng mabuti. Depressed ka pa. O kaya nakakalimot ka lagi. Kaya dami talagang mga kapatid yan, kaya alam nyo, anong may dulot ng sobrang pagpupuyat? Minsan puso, mga kapatid. Pataas ang blood pressure, nakakakanser. Kaya tapos nakakamatay pa ito, mga kapatid. Kaya tama talaga ang Islam, mga kapatid. Dapat bigyan lahat ng karapatan. Meron ngang kwento dito bilang mga kapatid, kwento dito na si Salman at si Abu Darda ay ginawang magkapatid ng propeta Muhammad sallam. Isang araw pumunta doon si Salman. Nakita niya kanyang asawa na si Ummu Darda radhiyallahu anha na hindi nagbibihis ng maayos. Kaya nagtanong siya. Sabi niya, si Abu Darda, kapatid mo, ay wala talagang kailangan sa mundo. Kaya dumating siya doon, si Salman. Gumawa siya ng pagkain para kay Salman, si Abu Darda. Tapos sabi niya, kumain ka. Sabi niya, nag-aayuno ako. Sabi niya, kumain ka. Kaya kumain silang dalawa kasi fasting si Abu Darda eh.
Tapos sunod na sa gabi na, gusto niya na matulog. Gusto niya nang magsala. Sabi, huwag ka magsala, matulog muna tayo. Tapos pagising niya, gusto pa rin magsala. Sabi, matulog na muna tayo hanggang malapit ng padyak, doon sila nagsala. Hanggang, ang na yung mga kapatid, sinumbong siya kay Prophet Muhammad SAW. Sa ginawa niya, nagtanong kaya, sabi ng mahal natin Prophet SAW, sabi niya, sa iyong sarili ay meron kang karapatan. At sa iyong pamilya, meron ka ring karapatan. At sa iyong pamilya, meron ka ring karapatan. Kaya bawat isa ay bigyan mo ng nararapat na karapatan. Allahu Akbar. Kaya itong mga kapatid, itong ang ating reliyon mga kapatid, Allahu Akbar, kahit papaano, tinuturuan talaga tayo, ginagabayan talaga tayo mga kapatid para hindi talaga tayo maligaw. Kung isampol ang pagpupuyat mo para naman sa mayroong pakinabang, huwag mong isagad. Dapat bigyan mo talaga ng karapatan ang iyong mata, ang iyong katawan. Ipapahinga mo talaga to. Kahit nagsasala ka pa sa gabi-gabi, dapat matulog ka pa rin. Matulog ka ng maaga, tapos magsala ka sa gabi. Kasi gigising ka mga alas 2 Tapos, ang Propeta Muhammad SAW nga natutulog ng maaga, tapos nagsasala sa mga madaling araw, tapos natulog ulit hanggang makarinig siya ng adan. Tapos maguno siya kung junub siya, nagliligo siya. Kung hindi siya junub, magwudu siya at lumabas doon sa masjid. Allahu Akbar. Kasi nga alam naman natin malaking reward ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag na salat qiyamul lail. Katulad sa hadith na ang pinakamainam na pag-aayon pagkatapos ng Ramadan ay buwan na Muharram. At ang pinakamainam na sala pagkatapos ng obligado ay pagdarasal sa gabi. Kaya inshallah sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.